Amen. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin, panandalian. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa bahaging ito na iyong gawain, sapagkat alam namin, O Diyos, na itinakda mo ang bahaging ito upang nang sa ganun, Panginoon, ay mas lalo pa naming maunawaan ang iyong mga salita, mas lalo ka naming makakilala. Dalangin namin, O God, ang pangunguna po ng iyong banal na Espiritu. Truly, O God, wala kaming kakayahan to explain this and to understand this, O God. But we believe through your Holy Spirit and by your Holy Spirit alone, Panginoon, na sa oras nito ay aming mauunawaan, Panginoong Diyos, ang iyong mga panukala, ang iyong mensahe, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Bilang mga Kristiyano, Lord, we love to hear your message, Lord God. We love to hear your word, Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, Panginoon, dalayan ko po na ikaw ang magbigay ng kakayahan sa iyong lingkod, Panginoon. At nawa, muli, wala pong anumang salita, anumang pangungusap, anumang karunungan, Lord God, kapahayagan na magmumula sa iyong lingkod, kundi, Panginoong Diyos, ang lahat po ng masasambit sa umagang ito ay magmula lamang sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong papuri, pagluwalhati at pagsambat. Ang lahat ng handang makinig sa salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Sige po, palakpakan na si Lord. Okay, yung ating pag-uusapan is parang post-resurrection. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, bago pa yung resurrection, ito yung naganap. Nakuha niyo po ba? Okay, hindi ibig sabihin dahil nasa month of April pa rin tayo, ay pag-uusapan pa rin natin yung mahal na araw. It just so happened, no po, na habang ako po yung nagbabasa ng word, and then I asked God for His message today, and then ito yung binigay ni Lord, no? But kung titignan natin, parang mayroong kaugnayan doon sa kamatayan ni Jesus, no? In reality, totoo po yun. Totoo yun. But then again, today, we will talk about the workers and the work. Amen po ba? So, pag-uusapan natin yung about workers and the work. Pag sinabing workers, ito yung mga gumagawa. Alam niyo po ba yun? Yung mga gumagawa. Amen. Hindi yung mga ngumangawa. Kasi marami sa church talaga, mas marami yung ngumangawa kaysa sa gumagawa. Nakuha niyo po ba? Mas marami yung observer, mas maraming observant, mas marami yung mga nagrereklamo, dapat ganito, dapat ganon, no? Kaysa doon sa paggawa talaga, no po. So when we talk about work, yung una yung workers, ito yung mga gumagawa, ito yung sa mga production, sabi mga production. Yon. So yun namang work, sabihin natin ito yung fruit. Okay, yung finished product. Nakuha niyo po ba? Hello. Yon. So yung finished product. Alam niyo po na merong isang pastor, commentator, ang sabi niya that workers will pass away. Nakuha niyo po ba? Na yun daw mga gumagawa ay lilipas yan, mamamatay. Pero yung kanilang gawa, it will remain. It will be remembered. Are you there? Hindi po ba si Rizal, ang dami niyang nasulat na libro, na until now, patay na siya, patay na yung sumulat, patay na si Rizal, and yet, yung sinulat niya, until now, ay pinag-aaralan natin, pinag-uusapan. Tama po ba? Okay, so, yun po yung pinaka-tema natin sa umagang ito, pinaka-subject natin na pag-uusapan this morning. So, if we will go back dito sa Matthew chapter 26, verse 6 to 13, makikita natin yung istorya na kung saan merong isang babae no po, na kung saan ito yung makasalanan, itong babae na ito. At dumating yung time na si Jesus ay napunta sa Bethania, no po. Subalit narin yung mga Pharisees, mga experts of the law. Pag sinabing Pharisee, Sadducees, yung mga scribes, no, sila yung mga expert of the law. So they know the whole law. They know the Torah. They know the book of Moses. Okay? Alam nila lahat. So alam nila kung nagkakamali yung mga tao noon sa panahon nila. Alam nila kung nakabase yung kanilang katuruan, yung kanilang mga ritual, no, yung kanilang mga gawain. So very observant itong mga tao na to, itong mga Fariseo na to. Why? Because they know the law. Nakuha niyo po ba, church? So ito yung nagtulak, no, sa kanila upang magkaroon ng kaisipan na kung saan pansinin yung ginawa ng isang babaeng makasalanan. Nakuha niyo po? Kumbaga pinaparaphrase ko yung binubuod ko yung paragraph na to, yung story na to na ating binasa. Na kung saan itong babae na ito ngayon, nung dumating si Jesus, nakita naman natin kung ano yung ginawa nitong babae na ito, no? Kay Jesus, well, of course,
na kung saan she entertained Jesus, no? Talagang kakaiba yung kanyang ginawa kumpara doon sa ginawa ng mga Fariseo. Nakuha niyo po ba? So, ito yung isang bagay na nais ng Diyos na makita sa atin. Okay? Kung paano natin itatrato si Lord Jesus sa ating buhay. Nung siya po ay pumasok, sabi mo nga pumasok. Yan, nung si Jesus ay pumasok sa kanilang buhay or sa kanyang buhay. Ngayon tayo po, tinanggap natin si Jesus. Tinanggap mo nga ba si Jesus? Nandiyan ka ba? Tinanggap mo nga ba si Jesus? Okay. So kung tinanggap mo si Jesus, ang ibig lamang sabihin is that meron tayong dapat ipakita sa ating Panginoon. Because the moment na tinanggap natin si Jesus, we became His servant. We became His workers. Amen po ba? Akala kasi natin, tinanggap lang natin si Jesus for the purpose of tayo'y maligtas. Well, of course, totoo naman yon. But then again, tandaan natin, hindi lamang doon natatapos na tinanggap mo si Jesus and then suddenly, wala ka nang gagawin. No. Tandaan natin, yung kaligtasan na tinanggap natin, dahil tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng kaligtasan, meron tinatawag na byproduct. Nakanyo po ba? So yung pagtanggap natin kay Jesus, yung kaligtasan natin ay byproduct ng pagtanggap natin kay Jesus. Nakuha natin. At yung kaligtasan natin ay may byproduct na naman yan. And that is to serve God. To work. Nakuha niyo po? So hindi ka lamang basta tinanggap si Jesus. Ito yung masyado kasi nga inaabuso ng mga tao, no? Kaya nagkakamali ngayon ng pakahulugan ang ibang mga pananampalataya sa mga sinasabi ng mga born-again Christians wherein tanggapin mo lang si Jesus, then ligtas ka na. Na para bang naseset aside ngayon yung paglilingkod o yung paggawa. Dito tayo ngayon napupulaan. Natanggapin mo lang si Jesus, yes, ligtas ka na. Pero take note, church, dapat yung bunga ng ating kaligtasan ay may kaakibat na gawa. Sabi mo, gawa. Yun kasi yung tinitignan ng mga tao. Yung byproduct ng ating kaligtasan. And that is the work. Yung fruit, sabi mo, fruit. Yun. Kasi nga, maraming mga Kristiyano ngayon, yes, they are saved. Ligtas sila. Kasi tinanggap nila si Jesus. But they stop the moment they receive the salvation from Christ, by grace, through faith in Christ, nung natanggap nila yung kaligtasan, kasi tinanggap na nila si Jesus. Father God in heaven, I praise you, no, I ask you to forgive me, and I invite Jesus into my life. Ganun yung ginagawa natin And then, yes, save. Nakaranas tayo ng kapayapaan, kagalakan sa buhay. And then after that, hanggang doon lang. May kadugtong yon. Sabi mo, may karugtong yon. Ayan. So, hindi ko alam kung saan kayo ngayon, kung anong bahagi ng iyong buhay pananampalataya kayo naroroon. Nung kayo ba hanggang ngayon, hindi nyo pa tinatanggap si Jesus? Or tinanggap nyo na si Jesus, ngayon ligtas ka na, nandoon ka na sa posisyon or kalalagayan na ikay ligtas, pero wala kang paggawa. So, meron namang iba sa atin, naroon na sila sa kalalagayan na sila gumagawa because they received Christ in their life. They were saved through Christ, and then, naroon na yung paggawa. No po? Ngayon, makikita natin na hindi nagtatapos sa mga bagay na yon. Hindi ko mo gumagawa ka na, that's it. Because the Bible requires more. Sabi mo, the Bible requires more. Ayan. Hindi ka lang kasi gagawa. Okay? Nung last time, pinag-usapan natin yung mga Kristiyano that they are reckless when it comes to their ministry. Maraming mga Kristiyano ganon. Maraming nagmi-minister sa church but they are reckless. Ang sa kanila lang, basta makatayo, no? Gagawa ng message, ang dali lang because nasa ulo na nila, kabisado na nila, sanay na sila. So kaya nilang gumawa ng mensahe na hindi pinag-aaralan for 1 week. Tandaan nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, the moment na tayo po ay nagkaroon ng mensahe every Sunday, for example, today, as I'm preaching to you, no, mamaya lang, nagpe-pray na ako kay Lord, Lord, ano yung message mo for your next Sunday? So, yun yung preparation ko. Nakanyo po ba? Hindi katulad nung iba talaga na talagang
Because merong available na libro, so ang gagawin nila, yung libro yung kukunin nila, at pipili lang sila, no, ng kung anong i-mensahe nila. Kaya nga, mapapansin nyo kung talagang very diligent kayo when it comes to listening, kung attentive talaga kayo kapag kayo nakikinig ng mga preachings, kung pumupunta-punta kayo sa iba't ibang churches, maririnig mo yung isang mensahe ay narinig mo na sa isang church. Bakit? Because meron silang parehong libro na ginagamit. Nakanyo pa ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. Tandaan natin na ang Panginoon sa ating paggawa, meron siyang nais makita. Meron siyang nais na ipunto sa atin, ipabatid sa atin. And there are 3 things here na inilagay lamang po ng Diyos sa aking puso. And I do believe marami pa, no? Pero ito siguro yung pinaka, no? Ito yung pinaka na masasabi ko na napaka-importante, napakahalaga na makita ng Panginoon to His workers, sa mga naglilingkod, sa mga gumagawa sa kanyang ubasan, upang nang sa ganoon ay magkaroon ng isang napakagandang produkto. Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba, church? Okay, tandaan natin, meron tinatawag na quality control. Sa isang company, no, may mga division of labor, and then dun sa pinaka last, makikita natin may mga QC. May mga tinatawag na quality control. And there are some companies, sa umpisa pa lang may mga quality control na. Yung mga raw materials, dun pa lang, chine-check na nila, may quality control. And then habang pinoprocess hanggang sa darating dun sa final part ng production, makikita natin even hanggang sa packaging. So lahat po yun, talagang nagkakaroon ng quality control. Bakit? Kasi ayaw nilang mapahiya. They are setting some standards when it comes to their product. Nakanyo po ba? Bakit? Para yung mga consumers, yung mga gagamit nito, ay wala silang masasabi. Makakaroon sila ng satisfaction. Tama po ba? Tayo mga lingkod ng ubasan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba natin kayang ibigay yung best work natin, o yung work of art natin for the King of Kings? For the King of Kings? No? Hindi ba natin kayang ibigay yon sa dakilang hari natin? Hindi ba natin kayang gawin ng maayos, mabuti, excellent? Nandiyan ka pa ba? Okay. So, ito yung 3 bagay na nais makita ng Panginoon. Ano po? Una, yung tinatawag na involvement of the heart. Sabi mo. Okay? As a worker and the work, gustong makita ng Panginoon yung tinatawag na involvement of the heart. Amen. Tingnan natin sa Luke chapter 7 verse 44. Sa Luke 7 po tayo magpo-focus today. Ginawa lamang po natin na verse yon, teksto, yung ating binasa kanina. Kasi may pagkakahalintulad po sila. So dito natin kukunin, no po? Dito po sa Luke chapter 7 verse 44, pwede ba natin basahin muna ulit? Iyan na natin sa 40, kasi medyo mahaba, no? 36, so sige, dyan na lang tayo sa 44. Ang pagharap niya sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Alam niyo po itong story na ito, tsaka yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 26, magkahalintulad lamang po yan. Meron mga tinatawag na synoptic. Again, lagi ko po sinasabi sa inyo ito, synoptic. Pag sinabi synoptic, na isulat sa Matthew, Mark, Luke, John, or John. And then, sabi natin, Matthew, Mark lang, o kaya Matthew, Mark, Luke. May mga ganun po kasi nga sitwasyon. Kaya nga pag nagbabasa ka ng Bible, sometimes, nabasa ko na to Magtatanong siguro, nagkakaroon siguro ka ng tanong, bakit ganun? Bakit inulit-ulit? Bakit nakasulat dito sa Mark? Bakit nakasulat sa Matthew? Nakasulat sa Luke? Tandaan po natin, iba-iba kasi yung kanilang mga audience, yung mga hearer nila. So, on their own way, ipinapaliwanag nila, ikinukwento nila kung ano yung nasaksihan nila, kung ano yung nakita nila. Nakuha niyo po ba? Okay? So, yun ang ibig sabihin yan. Ngayon, punta po tayo sa Luke chapter 7:44. Itong sinasabi niya, makikita natin na ito yung nais ng Panginoon na makita sa mga workers. Amen. Are you a worker of God? Yan, kung itinuturing mo na ikay lingkod ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, isa ka dapat sa magkaroon ng ganitong uri. Ano yon? Yung involvement of the heart. Sabi mo, involvement of the heart. Iyon. So, makikita natin,
Ang sabi ni Lord Jesus, pagharap niya doon sa babae, kasi nga, ang sabi ng mga Pariseo, kung alam lang ni Jesus, kung talagang siya ay Diyos, at alam niya yung babae na ito na nagbubuhos sa kanya o lumapit sa kanya, ay makasalanan, siguro itatakwil niya, paraphrasing lang. Siguro susuwayin ni Jesus. Pero si Jesus po hindi kasi ganon. Okay? Hindi ganon si Jesus. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng hesitation and doubt para maglingkod kay Lord. Bakit? Dahil doon sa kanilang kalalagayan. Dahil doon sa kanilang nakalipas yung nakaraan nila. At kung ano siguro kung ano sila ngayon. Ito yung mga pumipigil sa kanila. Ang tao kasi ang taas ng standard eh. Bago ka makapaglingkod kay Lord, kailangan nakayari ka muna ng discipleship, nag-attend ka ng mga mentoring, kailangan sa ibang church na nakita ko, kailangan kumuha ka pa nga ng mga units sa Bible School. Meron akong kasama ngayon, ang sabi niya, ito yung pananaw nila na hindi pwedeng magpastorin, hindi pwedeng mag-preach yan kasi hindi siya nag-aral ng Bible School. Nakuha niyo po ba? Kung pupunta tayo sa ibang mga denominations, talagang napakahigpit nila pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Well, kung titingnan natin, on the other side, dapat talaga ganon. Maging mapili tayo talaga kung sino talaga yung gagamitin ng Panginoon or magpapagamit sa Panginoon sa kanyang ubasan. Pero titingnan natin, kung a-analyze natin yung mga naglilingkod or examine natin yung mga naglingkod kay Lord ngayon, yung mga naglilingkod kay Lord ngayon, o yung mga disciples niya, sino ba sila? Ano ba sila? Dating mamamatay tao? Si Noah na lasinggero? Si Pedro na lagi nagda-doubt? O si Thomas na nagda-doubt? Si Peter na mainitin yung ulo? Di ba? Si Moses na utal? Nakuha niyo po ba, church? Pero tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanila. Bakit? Because nakita ng Panginoon that these people, kung sila'y maglilingkod sa Diyos, they will involve their heart to God. Nakuha niyo po ba? Hello? Yun yung nais ng Panginoon. Nakikita natin itong babae na ito, ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha. Very emotional siya. And that emotion comes from her heart. Hindi ka naman pwedeng umiyak na wala sa puso mo eh. Nagkakaroon ng heavy heart ang mga tao na umiyak talaga. Meron silang heavy heart. Yun ang estado ng kanilang puso. Pag mabigat ang puso mo, di ba napapayak ka? Ito sabi niya, kung titingnan natin, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Hello. Ito yung gusto ng Panginoon. Makita niya na sa ating paglilingkod bilang mga lingkod niya, kasama yung ating puso. Kasi may mga tao na naglilingkod sa Diyos for the sake of money, for the sake of fame. No, yun yung gusto lang nila kung bakit sila naglilingkod. Pero hindi sila naglilingkod ng takos sa kanilang puso. Tandaan natin ang sinasabi ng Panginoon, because the basis of God is our heart. Amen po ba? Amen? Ang sabi ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa sa Colossians chapter 3, verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Bagaman si Jesus on that very moment ay tao siya. Kaya nga, yung mga Pariseo, hindi sila naniniwala kay Jesus. Bakit? Because nakikita nila si Jesus bilang tao. Sa panahon na yon. Kaya nga, very hesitant sila. Ayaw nila maglingkod. Sino kapag lilingkod ka namin? Tao ka lang. Nakuha po ba natin? Kaya nga hindi nila maibigay yung buong paglilingkod nila sa Diyos or kay Jesus. Bakit? Kasi ang tingin nila, tao siya. Ngayon, makikita natin dito na yung babae ito ay alam niya sa puso niya that He is the Messiah.
Kasi nakarinig siya ng maraming mga miracles, mga testimonies about Jesus. At maaring siya rin. No? Meron siya mga nasaksiyan. Hindi lang niya basta narinig. Hindi lang basta hearsay. Kundi talagang nakita niya. Nakita niya. Kaya nga siya nakaranas ng damdamin na parang napakarumi niya kasi nakita niya yung kabanalan ni Jesus. Niya ka pa ba? Alam niyo po, the moment na itinataas mo si Jesus sa buhay mo, mas nakikita mo yung karumihan mo. The moment na lumalapit ka kay Jesus, mas mararamdaman mo siya. Tama? At pag nararamdaman mo siya, mararamdaman mo yung Holy Spirit na kung saan mas nararamdaman mo, mas marumi ka. Kaya nga maraming mga Kristiyano, ayaw nilang malayo kay Lord Jesus, ayaw rin naman nilang malapit kay Jesus. Gusto lang nila yung neutral life. Hindi pwede yung gano'n, ang sabi ng Book of Revelations. It's either you're hot or it's either you are cold. Walang lukewarm. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ito babae ito, makikita natin na naramdaman niya that there is something kay Jesus. Kaya nga ibinuhos niya yung kanyang puso Bagaman nakikita niya physically si Jesus, taong-tawa sa harap niya. And yet, sa puso niya, sa damdam niya, He is the Christ. Jesus forgives sins. No? Ito yung isang sa mga bagay na ginagalit ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Bakit? Kasi kahit na yung kasalanan, nakakapagpatawad siya. Yun ang ayaw na marinig nitong mga Pariseo nito. Pero itong babae nito, no, kasi inisip niya that He is the Messiah. He is God. Jesus is God. Ito yung tingin niya kay Jesus. Tayo po, ano yung tingin natin kay Jesus? Bumbero. Na kapag merong problema sa buhay mo, may sunog sa buhay mo, doon ka lang tatawag kay Lord. Doktor. Kapag may karamdaman tayo, tatawag tayo kay Jesus. Friend. Kapag wala kang makausap, siya yung kakausapin mo. A counselor. Kapag gusto mo ng advice, doon mo siya kakausapin. But do we consider God in our life and do we look Jesus in our life as a king and we are His servant? Kasi dapat ganun yung yung tingin natin kay Jesus. He is our king. Para paglingkuran natin siya. Marami mga Kristiyano, hindi ganito ang kanilang tingin kay Jesus. Kaya nga ayaw nilang maglingkod Kaya nga ayaw nilang tumayo kahit sa harapan Kasi hindi nila tinitingnan si Jesus bilang Diyos, bilang hari na dapat paglingkuran at dapat papurihan. Kaya nga pag nandirito tayo, we are not pouring out our heart when we sing. Wala, nakatayo ka lang. Nakatayo ka lang. Kaya alam mo kung ganun ka umaawit, sorry to say, hindi ka pwede sa langit. Maboboring ka. Hindi ka pwede sa langit. Nakita ba natin how the angel of God worship? According to the Bible, they are laying down their crowns. Yumuyuko. Ganon sila. Non-stop singing. Non-stop praising God. Ganon ang ginagawa nila. Hindi ko alam kung merong heart ang mga angels. I don't know. Pero tayo ang pinag-uusapan. Nais nang makita ng Panginoon na habang tayo sumasamba, nagpupuri, gumagawa, naglilingkod sa Kanya, pinadodoon yung ating puso, i-involve natin yung ating puso. Kapag ba kayo nagluluto, nagre-reklamo ka? Ako na naman nagluluto. Ba't di mo subukan? Na kapag in-involve mo yung puso mo habang ikay nagluluto, masarap yon. You're cooking with love. Amen po ba? Pero kahit kumpleto yung ingredients mo, dahil nagre-reklamo ka sa ginagawa mo, hindi mo makuha yung tamang lasa. Tama po ba? Kasi hindi involved yung heart mo It doesn't matter kung kumpleto yung ingredients o hindi. Because the main ingredients na niluluto dapat ng isang nagluluto is yung kanyang puso. Tama po ba? Bakit? Kasi papakainin mo yung mga mahal mo sa buhay Tama ba, church? Yun. Yun ang nais na makita ng Panginoon. Yung involve natin yung ating puso. Hindi yung uso natin na habang nagwo-worship ka,
Habang naglilinis tayo sa church, ako na naman yung cleaners. Kami na naman yung na-assign. Tribe na naman namin yung na-assign. Grupo na naman namin na-assign sa church para maglinis. Nagre-reklamo yung bawat ibang grupo, pero di naman talaga sila dumarating. Sa totoo lang, hindi dumarating, pero mareklamo sila. Tayo na naman. Pero dumarating ka ba? O ba't hindi ka naman dumarating, ba't ka nagre-reklamo? Tama po ba? Kasi maraming alibay. Maraming alibay. Bakit? Kasi wala talaga sa puso nila yung paglilingkod sa Diyos. Ito na nga lang yung pinaka madaling gawin na paglilingkod sa Diyos. Yung pumunta ka para maglinis. Kasi pag dito sa harap, nahihiya ka eh. Tama? Ayaw kong tumayo, pastor. Nahihiya ako, di ako marunong mag-pray, di ako marunong kumanta. Wala kang alam gawin. Ang alam mo lang talaga mag-sharon. Expert. Nakakaya yung mga ganong Kristiyano. Maaaring sa atin, sometimes natatawa tayo sa kanila. But they don't know na kapag ang mga tao ay nagsasharon, gluttony yun. Kasibaan. Gusto mo yung kung ano lalim ay dadala mo at nagkakasala ka kay Lord. Nandiyan pa ba tayo? Na-enjoy tayo, na-entertain tayo kapag meron tayong mga kapatid na gano'n or tayo, ako mismo, sometimes nagdadala din ako eh. Na-enjoy natin, pero tandaan natin, no? Sabi ng Panginoon, let us consider always yung ibang tao pa rin naman. Amen po ba? So again, tingnan niyo po yung 1 Samuel 16:7. Anong sabi dyan? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Ang sabi, ito yung sinabi ni Lord kay Samuel nung time na pipili ng susunod na hari si Yahweh. No? Dahil itong si Haring Saul ay talagang na-frustrate, nabigo si Lord kasi nagkaroon ng disobedience itong si Saul. So ang sabi ni Lord, iiwanan ko na si Saul, papalitan ko na si Saul bilang hari ng Israel at ang susunod na hari ay mula sa lipi ng tatay niya. Mula sa lipi ni David nga, ni Jesse. Okay? So pagpuntang ganun ni Samuel, pinapila yung mga anak ni Jesse. So nakita ni Samuel, kasi si Samuel nagbase siya sa kung ano yung kanyang nakikita. Ako niyo po ba? At ito tayo. Ganun tayo. Ganun din yung mga Pariseyo. I will not worship Jesus. I will not pour out my heart in serving Jesus or to work for Jesus because he's just a mere man. Tao lang kasi siya. So ganun tayo. Kaya nga yung paglilingkod natin ay depende sa kung ano yung nakikita natin. Nakop niyo po ba? Hello? Yun. Doon dumidepende yung ating paglilingkod. Kung sino yung kasama mo, sino ba yung kasama ko sa paglilinis? Ay, si ganito, si sister. Ay, ayoko bisa. Ayoko. So, yung ating mata, yung ating basihan. Ganun po yung nangyari kay Samuel. Binasi niya sa kung ano yung nakikita niya, yung sa taas, yung kakisingan, yung tindig. Yun ang binasihan ni Samuel. Pero ang sabi ni Lord, hindi yan. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng paningin ng tao. Praise God, ganun ng Diyos. Amen po ba? Buti na lang ganun si Lord. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kaya nga hindi tinitingnan ni Lord yung background, education mo, kung ano yung natapos mo, may postgraduate ka ba, na course or whatsoever. Hindi ganun si Lord. Praise God. Kasi kung ganun ang batayan ni Lord, wala ako ngayon dito, wala kayo. Amen po ba? Napakaganda ng batayan ni Lord, no? Yung bagay na gusto niyang makita, yung ating puso. We must always involve our heart in everything that we do. Nakan niyo po ba? Kahit small things lang yan, as long as you involve your heart, yun ang mahalaga doon. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung katawan mo, na dinala mo yung katawan mo sa church, na naglingkod ka, pero yung kaisipan mo wala, yung puso mo wala, labag sa puso mo yung ginagawa mo, then, hindi bilang yon. Hindi ka tanggap-tanggap yun sa Diyos. Yung naririto ka, pumunta ka sa umagang ito, sa lugar na ito,
Ito yung sinasabi ng puso mo. Dala-dala mo yung puso mo narito. Narito ba yung puso mo, church? Hindi ka ba pinilit na pumunta dito? Talagang sinasabi ng puso mo, because Jesus is there in your heart. Ang sabi ng puso mo, si Jesus yung nagdidictate, punta ka sa church, naroroon yung ibang mga Kristiyano. Gusto kong makita yung mga Kristiyano, maka-fellowship yung mga Kristiyano. Punta tayo doon. Kasi si Jesus yung nasa puso mo, kaya nga kailangan involve mo yung puso mo. The moment you involve your heart, si Jesus din yung ini-involve mo. Si Jesus yung nagtuturo sa'yo, nagsasabi sa'yo, nagkukuman sa'yo. Naunawan po ba natin? Hello? Yun. So, yun yung una. Okay? Hindi naman siguro mahirap na involve natin yung puso natin, ano? Tandaan natin, ito yung gustong makita ni Lord. In everything we do, sabi niya, sa lahat ng gagawin natin, kailangan involve yung heart natin. Amen? Pangalawa, sa Luke 7:45, kanina 44. So, punta tayo ngayon sa 45, sa Luke 7:45. Tingnan natin. Ito yung sinasabi sa Luke 7:45. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat nang ako'y pumasok, ay hindi pa siya humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Ito yung isa pang gustong makita ng Panginoon, no? Nais makita ni Lord. Yung serve with humility. Serving with humility. Hello? Yun ang gusto ni Lord. Yung serving with humility. Nako natin, church, yung una kanina, involve your heart. Yung involvement of the heart. Pangalawang, sabi niya, gusto ng Panginoon na makita sa atin yung paglilingkod natin sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Serving with humility. Imagine that. Kasi yung paghalik sa paa, it is a form of service. Naka niyo po? Hello? Kasi yung pinakamababa hinalikan mo. Pinakamababang bahagi ng parte ng tao. Yung paa. Okay, hinalikan mo yun. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka and you want to serve that person. Itinataas mo kasi yung tao sa'yo. Mas binababa mo yung sarili mo. At sinasabi mo, I want to serve you. I am willing to serve you. Dapat nandun yung desire natin to serve God. Hello, church? Nakakalungkot lang na maraming mga Kristiyano nowadays, ayaw nilang maglingkod sa Lord. Ang gusto lang talaga nila is magsimba, umuwi. Mag-worship, umuwi. Mag-attend na kung ano-ano mga fellowship sa church, mga activities sa church, and then umuwi. But they're not serving. They want to be served. Take note, anong sabi ni Jesus? I came to serve, not to be served. Kung gusto nyong matanyag, ang sabi ni Jesus, you must be a servant of all. Nako po ba? Hello, church? Bakit ayaw nating maglingkod sa Diyos? Bakit ayaw nating i-take yung pinakamababang kalalagayan at yun ang pagiging servant? Ba't lagi lang natin gusto yung tayong ine-entertain? Ayaw nating mag-entertain sa iba. Bakit ganon? No po? As a Christian, ang sabi ng Panginoon, dapat lagi siya yung naitataas. Si John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, no, nung nag-report yung mga disciples ni Jesus sa kanya, ang sabi nga po nitong si John the Baptist, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Tandaan natin, even John the Baptist ay meron siyang sarili niyang mga followers, mga disciples. Nakuha niyo po ba? Si John the Baptist, sabihin na natin, boss siya, boss. May mga tauhan siya. Pero nung makita niya si Jesus, nagpakumbaba siya, nagpatira pa siya. At ang sabi niya, you must be increase. At ako, decrease. Sabi niya. Naku niyo po ba? Ganon si John the Baptist, di ba? Itinali niya yung sandalias ni Jesus. It is a sign of humility. In fact, sabi nga ni John, wala akong karapatan na hawakan or itali man lang yung sandalyas mo. Imagine that, ganun kababa o pagpapakababa ang ginawa ni John the Baptist. At ito yung gustong makita ni Lord. Ito
Ito yung gusto makita ni Lord. Ito yung pinakadelikadong bahagi Yung the moment na naglilingkod ka, lalo na sa pastoral staff or pastoral position, sa kagaya namin, mga pastors, ito yung pinakadelikado. Ito yung pinakadelikado. Bakit? Kasi baka maitaas na namin yung aming sarili. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po? Ang dami ko, kaya ito yung naghihinder sa akin, yung umiiwas sa akin, pumipigil sa akin para sumama sa mga ibang pastors Kasi marami na ako nakasama mga pastors. And sorry to say, patawarin ako ni Lord, ito yung nakikita ko pagalingan Pagalingan sila. Itinataas nila yung church nila, sa church namin, ganito, ganyan. No po? Hindi naman yun yung sinasabi ni Lord Hindi naman yun gusto ni Lord Hindi naman yun yung nire-require niya Gaano makarami ang member mo kung di ka naman naging servant? Kung ikaw yung sinaserve, imagine mo, ikaw pastor ka, nandoon ka sa presidential table, kayong lahat ng mga pastor nandoon, kumakain kayo ng pizza, samantalang yung mga member nyo na nag-share, nagbakas-bakas para sa pagkain, na nasa lamesa nyo, kumakain sila pandesal. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Ang gusto ng Panginoon, makita yung humility while serving Him. Alam niyo yung pinakamataas na bagay na nakikita ko rito? You are serving the King of Kings. Kahit na alipin ka ng Diyos. Diyos pa rin yan. At alipin ka ng Diyos. Alam niyo, nakakaingit, no? Somehow, gamitin ko lang yung word na yun. Nakakaingit yung mga cook sa Malacanang. Nakatira sila sa Malacanang. Nakakain nila yung pagkain ng presidente. Hindi ba? Isang karangalan yon. Isa rin karangalan ng paglingkuran natin ng ating Diyos. At habang pinaglilingkuran natin siya, dapat nandoon ka lang sa baba. Huwag kang maging Satanas. Huwag kang maging Lucifer. Na dinesire niya and in-aspire niya yung position ni Lord to become God. Yun ang naging puso ni Satanas nun Gusto kong maging Diyos din. Hello? Kaya nga hindi tayo dapat ganun na gusto ko ako rin, tingalain. Tandaan natin, ang pagiging pastor ay napakalaking pananagutan. Malaking pananagutan po yan. Yung mga nagtuturo. Okay? Para lang maunawaan natin. Sa James chapter 3, nakasulat yan. Na may pananagutan ang mga nais na maging tagapagturo. Kasi hindi lang tayo basta magtuturo. Kung pastor, nagpipreach ka, hindi ka lang pa lagi, Amen? Hallelujah? Laging ganun lang. Hindi ganun. Tandaan natin yan, Hindi ko mo, ikaw yung magpipreach, at ang lagi mo lang sasabihin, Amen? Hallelujah? No, church. Kailangan meron tayong kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos. Kapag ina-explain natin to, there must be a wisdom that comes from the Lord. Amen po ba? Kasi hindi naman nadadala ang Diyos sa mga malalalim na words. Hindi. Sometimes may mga ganun kasi, mga preacher, they are not serving the Lord, but they are serving themselves. Nagkakaroon na lang ng show. Sino-showcase nila yung kaalaman nila, yung karunungan nila. Which is wrong. Praise God po, ang ating Panginoon, gaya nga po nung sa babaeng ito. Nakita ng Panginoon yung puso ng babaeng ito, at doon sa susunod na ginawa niya, yung kanyang paglilingkod. Because the moment we have a good heart, na involve mo na yung puso mo, hindi mo pwedeng hindi ka na maglilingkod sa Panginoon because that is bahagi yon. Pag nilagay mo na yung puso mo, nandoon na yung pagpapasakop, pagpapakumbaba. Amen. Ang hirap lang kasi sa atin dito, sa mga Kristiyano, sa church, hindi lang dito, and even outside the church, may mga Kristiyanong nangangagat. Alam niyo po ba yun? Lumalaban. Lumalaban sila sa mga leaders nila. Hindi sila napapasakop. Pastor ka lang Pataas ako magbigay ng tithes. Pastor ka lang. Nagdodonate ako. Pastor ka lang. Hindi ganun. Nakuha niyo po ba? Tandaan natin, sinasabi ng Lord is that magpasakop, magpakumbaba.
Hindi ba ito yung isang kinwestiyon ng mga kapatid ni Joseph? Si Joseph the dreamer, na kung saan ang sinabi niya na naginip siya, na naginip akong sabi niya sa kanyang mga kapatid, na itong maraming mga hari naluluhod sa akin. Ibig bang sabihin kami yon? Ang sabi ng mga kapatid niya. Di ba? Yun ang sinabi ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Hindi nila matanggap yon. Pero yun ang katotohanan. Dumating yung time na yung mga tribe ng Israel ay naglingkod kay Joseph. Naganap yung propesiya. No, naganap. So makikita natin dito na hinahanap ng Panginoon yung paglilingkod na may pagpapakumbaba. Because Jesus Himself did this. Ginawa talaga ito ni Jesus sa John chapter 13. Doon natin mababasa yung when Jesus washed His disciples' feet. Ginawa ni Jesus yan, ha? Naging role model siya. Tingnan natin sa John chapter 13, verses 12 to 17. Medyo basahin natin ng konti yon para mas maunawaan natin. Tingnan natin. John chapter 13. Okay. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Sabi ni Jesus, ha? So, meron palang dapat unawain doon. Meron tayong dapat maintindihan doon sa ginawa ni Jesus. Are you there? Kasi nung time hindi nalalaman ng mga disciples, lalong-lalo na si Peter. Ayaw nga ni Peter, huwag mo mahugasan niyo pa ako, Lord. Hindi mo naunawaan, Peter. So, kailangan may maunawaan. Verse 13, anong sabi? Tinatawag ninyo akong guro, tingnan niyo po, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Okay? So, verse 14, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Ako niyo po ba? Sabi niya, verse 15. Anong sabi nun? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Amen. 16. Maliwanag sinasabi ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Okay? So, verse 17, tingnan niyo po. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Are you there? Maliwanag yung sinasabi ng Panginoon. If we will imitate God, if we will imitate Christ, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, sapagkat siya mismo nagsasabi, nagko-command, gawin nyo ito, tularan nyo. Kung tinuturin nyo, guro nyo ako, Panginoon nyo ako, gawin nyo kung ano yung ginawa ko. Nakuha nyo po ba? Ay, nagsinasabi niya, serve with the humility. Yun ang nais ng Panginoon. Kung babasahin natin, Philippians chapter 2, though He is God, He did not make Himself equal to God. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, bagaman siya Diyos. Sa halip siya ay nagpaka-baba at namuhay bilang tao. He became obedient even doon sa kamatayan sa krus. Ganon si Lord. Nakuha po ba natin? Kaya nga hanggang ngayon, di ba? Yung ginawa ni Jesus, yung finished work of Christ, hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Hindi nawala. Namatay si Jesus, of course, nabuhay siya. Hindi katulad ng mga iba yan, sina Pablo, namatay, hindi na nabuhay. No? Sina Galilee, meron silang mga ina-invent. Hanggang ngayon, nagagamit natin, pero wala na sila. Pero yung work nila nandyan. Ngayon, tingnan natin si Jesus. Ang sabi niya, kailangan manatili yan until now. Yung ginawa ni Jesus, kailangan manatili. Huwag nating patayin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong patayin. Kung naglingkod si Jesus nang may papapakumbaba, same thing din tayo. Naku niyo po ba? Walang pastor, hindi posisyon ang pinag-uusapan dito. Walang pastor, walang leader na board or whatsoever, walang ikaw yung head sa department dito, walang ganon. Kasi lahat lang naman tayo lingkod ni Lord. Huwag mong ipagmalaki, ipagmataas yung kung ano yung posisyon mo ngayon.
Kasi darating yung time, we will be accountable with that. Naku niyo po ba? Magiging accountable ka. Kung drummer ka, magiging accountable ka kay Lord. Inilagay ka dyan, tinanggap mo yung panawagan ng Diyos sa'yo, and then, haharap ka kay Lord. Magiging accountable ka sa Kanya. Nakuha po ba natin? Kaya nga, alam nyo, hindi nyo masisi yung ibang pastor na lahat ng gawain pinupuntahan. Kahit na may mga nagsasabing, huwag mo na puntahan yan, pahinga ka, ganyan. Bakit kailangan mo pa silang ipanalangin? Bakit kailangan mo pa silang puntahan? Yun ang panawagan ni Lord Kung alam nyo lang kung ano yung nararamdaman ng isang lingkod ng Diyos na tinawag niya at kinakausap ni Lord sa puso na pananagutin ang bawat kaluluwa na napabayaan. Naku niyo po ba? Yung bawat gawain sana na naroon si pastor na hindi niya pinuntahan kasi naging tamad siya. Okay? Pananagutan lahat yon. Akala natin we're just enjoying our life today. Di ba, pastor, ang buhay Kristiyano masaya? Yes, masaya. But take note, sa gitna ng ating pagsasaya, dapat naroon pa rin yung paglilingkod sa Panginoon na may pagpapakumbaba. While you are enjoying your position as a leader, dapat hindi mo kalimutan, you are a servant of God and you must serve with humility. Nakuha ba natin yung church? Napakabigat po ng nais ng Panginoon sa atin, kaya hindi naman lahat na naglilingkod galak na galak si Lord. At giliw na giliw siya. Baka naglilingkod lang tayo, umaawit tayo dito para masabihan lang na magaling kang kumanta. No? Hindi po ganun. Because there is much more doon sa pagkagandahan ng boses o yung talent. There is much more than a talent. Nakuha niyo po ba? Okay. Tingnan niyo yung Colossians 3:17. Ang sabi rito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So kailangan talaga sa lahat ng ating gagawin, ang sinabi ng Bible, siya yung naitataas. Maganda yung naging outcome, for example, ng praise and worship. Praise God. Kasi without God, without the intervention of God, of the Holy Spirit, wala namang mangyayari. Tama? Down ang praise and worship. Tama po ba? Maganda yung church mo, praise God. Hindi dahil sa pagtutulungan ng bawat isa yan. No, hindi. Dahil sa pagkilos ni Lord yan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ganun ang gustong ng Panginoon, yung sa lahat na na-achieve natin, sa lahat ng natanggap na natin, na narating natin, still, you are a servant. Ano, kahit businessman ka, businesswoman ka, still you are a servant of Christ. Huwag mong tatanggalin sa ano mo yon, sa isip mo, sa puso mo. Lingkod ka ng Diyos. Kailan ka naging lingkod ng Diyos? Nung tinanggap mo yung panawagan niya na maniwala sa Kanya, sa Kanyang bugtong na anak. Nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo siya sa iyong puso, naroon yung hamon na maging lingkod niya. Amen? Nandiyan ka pa ba? Okay, so pangatlo. Sa Luke chapter 7, verse 46. Tingnan niyo po yung Luke 7:46. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Alam niyo po, habang inuunawa ko itong mga talata na to, alam niyo po ba, nagising ako ng alauna na madaling araw kanina para lamang gawin ang message dito. At hindi na ako nakatulog noon. Imagine that, Kinausap ako ni Lord, madaling araw, alauna. Kasi nga, dami natin ginawa this 1 week, no? Nagpunta tayo sa PNP, nagkaroon tayo ng devotion doon. And then sa mga non-teaching personnel ng DABSU, nagkaroon ng seminar, naroon din po tayo. No po, nagkaroon ng fellowship last Friday. So, may Bible study tayo last Wednesday. No po, so marami tayong ginawa. At of course, syempre, yung pagod pa nung last week. Ayan, so nadudun pa yung pagod natin nung last week. And then, talagang I tried, no, na humingi ng message kay Lord. Pero ang sabi ni Lord, pahinga ka. So maaga ako natulog.
Bahala ka na, Lord, kung ano yung may message mo. Ang nangyari po kasi doon sa isang cellphone, naroon yung mga ginagawa ko message. Doon ko nilalagay, di ba sabi ko sa inyo, pag may pumasok, naghingi ako ng message, nangusap si Lord, di ba, kahit anong ginagawa ko, isusulat ko na yan, kahit na gabi na yan, natutulog, gigising ako, isusulat ko yan, nagda-drive, isusulat ko yan. Alam ng misis ko yan, nakikita niya yan eh. So, kanina madaling araw, o kagabi, sabi ko matutulog na ako, kamaga ako natulog kagabi. At kapag mapapansin naman ng asawa ko, kapag talagang nagme-meditate na ako, halos hindi na ako magsasalita. Kasi talagang gusto kong marinig yung tinig ni Lord. Naku niyo po ba? Okay, kasi pag salita ka ng salita, hindi mo maririnig yung small voice ni Lord. Naku po? Ayan. Kaya kapag gusto mong marinig yung tinig ni Lord, be silent. Sabihin mo, be silent. Ayun. Kasi kapag silent ka, S-I-L-E-N-T, baliktarin mo yon, listen. Tama po ba? Amen po ba? Ganun lang kadali yun. So if you want to hear the voice of God, be silent. Ganun lang yan. At maririnig mo, tiyak yon. So nung gabi na po, ako'y ginising ni Lord ng mga around 1 o'clock, no, nung naging ako ng message kay Lord. At itong sabi niya, dito niya ako pinoint sa mga verses na ito, sa talata na to, sa story na ito. No po, hanggang sa, ito yung isang bagay na talagang pinag-aralan ko kanina at hiningi ko sa Panginoon. And then ito nga po yung pangatlo na sinasabi niya. Sa Luke chapter 7, verse 46, nung inuunawa ko po yan, Lord, ano yung nais mong makita sa amin bilang mga lingkod mo at sa aming mga gawa? Okay? Ito po yung sinabi ni Lord. Yung anointing of the Holy Spirit. Sabi mo, anointing of the Holy Spirit. Ito po yung bahagi ng mensahe ni Lord today na napakabigat. When we talk about the Holy Spirit of God, ito po yung talagang very careful ako. Gusto kong maingat kung ma-deliver ito. Kasi we're talking about the Holy Spirit. We're talking about the Holy Spirit. Mabigat. Nung binabasa ko kanina to, Lord, hindi ko kayang explain to. Because kung titignan natin, hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo. Take note, ang oil speaks of the Holy Spirit of God. Very significant po yan. Pag sinabing oil, that's why nagkakaroon tayo ng anointing of oil every first Sunday of the year. Tama? Pag first Sunday of the year, nagkakaroon tayo ng anointing of oil. Huwag nating baliwalain yon. Kasi, napakahalaga nun because ang sumisimbolo rito ay yung pagsama ng banal ng Espiritu. Okay? Ang sabi ng Panginoon, there will be time in a Christian life na tayo po'y kanyang tatatakan. Tama? Hindi 666, pero yung seal mo ng banal na Espiritu. Tama po ba? Okay. So, Lord, ano yung nais mong paliwanag? Sabi ni Lord, the anointing. Yung anointing of the Holy Spirit. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi ka lang basta magpipreach. Yes, maganda yung sinasabi mo. Lalalim na salita. Merong Hebrew word, Greek word. I'm not against that kasi gumagamit din naman ako ng Hebrew word and Greek word. Pero yung para i-convince lang yung tao, yung magsasalita ka ng mga tao to convince them. Alam nyo ba yan? Ganun yung ginagawa ng mga tao para lang i-convince ka. Lalo na if the preacher knows your story, knows your situation, parang kino-convince ka niya sa mga word of mouth niya. Naku nyo po ba? Pero alam nyo, malalaman nyo na nandun yung anointing of the Holy Spirit. Kapag hindi tayo nagkausap, pero yung mensahe ngayon ay akma sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam yung nararanasan mo, pinagdaraanan mo. Pero yung message ni Lord ang nangungusap sa inyo. Iisa lang ang topic, different circumstances, different situations, different places, different understanding, different wisdom, and yet, bakit iisa yung impact sa atin, iisa yung message ni Lord sa atin? Naku niyo po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay, sabi ni Lord, hindi mo binuhusan lang langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Ang sabi rito, kayo, lingkod ko kayo, pero without anointing. You are serving me without the Holy Spirit, without the guidance of the Holy Spirit, without anointing. Dalawang naglilingkod.
Isang naglilingkod sa pamamagitan ng kanyang kalakasan, kaunawaan, kakayahan. At isang naglilingkod na nakadepende sa banal na Espiritu. Kaya nga po tayo, kapag tayo nagpe-praise and worship, hindi tayo nakaprogram. Hindi natin sinasabi na pag inulit mo yung verse, and then chorus ka na, then verse, then chorus, tapos na. Tayo po hindi ganon. As the Spirit leads. Ang sabi ng Bible maliwanag sa Ephesians chapter 4, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong sasaktan ang banal na Espiritu. While the Holy Spirit is enjoying the worship, no, huwag kang titigil. Kung kinakailangan wala ng preaching, para basta't worship lang, go. Kasi yun ang hinihingi ng banal na Espiritu. Nako niyo po ba? Nandiyan pa ba tayo, church? So isang nire-require ni Lord is yung anointing of the Holy Spirit. Again, sa John chapter 4, verse 23 to 24, alam naman natin tong verse nito. Sa John chapter 4, verse 23 to 24, ano sabi niya? Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Sabi niya gano'n. Subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga, sabi ni Lord, today, hello, pag sinabing today, anytime, any moment, ano man ang ginagawa mo, dapat naroroon. Okay niyo po ba? When we talk about the anointing, it means yung guidance ng Holy Spirit. Are you there? Nandun dapat yung Holy Spirit. Hindi nawawala si Holy Spirit sa atin. Bakit? Nung tinanggap natin si Jesus, kasi dito sa istorya kaninang binasa natin, sa unang teksto natin, actually dito pala sa Luke chapter 7 na to, nung pumasok ako sa tahanan mo, sabi nga nun, wala kang inalok sa akin, wala kang pinakita, wala kang pinadama. Okay? Nung pumasok si Jesus sa ating puso, tandaan niyo po, listen to this, nung pumasok sa atin si Jesus sa ating puso, hindi lang si Jesus ang pumasok sa ating puso. Even the Holy Spirit. Okay? Iba pa yung baptism in the Holy Spirit, Huwag kayong makonfuse. Iba pa yung baptism of the Holy Spirit. Kasabayan nung tinanggap natin si Lord Jesus sa ating puso, pumasok si Holy Spirit. Naku niyo po ba? Are you there? Kasi yung Holy Spirit, ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ito yung nag-uudyok sa atin para umibig, para magkaroon ng kagalakan, para magpasensya, para magpigil, para gumawa ng mabuti. Naku niyo po ba? Kaya nga ang isang tunay na Kristiyano, kapag naroon yung anointing of the Holy Spirit, hindi maramot yan. Hello? Hindi mainggitin yan. Naku niyo po ba? Matimpihin yan. Hindi ko sinabing hindi ka na magagalit. Magagalit ka pa rin. Kaso may pagtitimpi nga. Gaya ni Lord Jesus. He is abounding in love. Slow to anger. But he get anger. Nagagalit siya. Pero slow to anger. Nakuha niyo po ba? Hindi naman kasi masamang magalit. It's natural na magalit. Sabi nga ni Lord, di ba? Hate what is evil. Tama. Kamuhian natin, malalim pa nga ginamit ni Lord. Kamuhian, mas malalim. Kamuhian mo yung galit. Nakuha natin, o yung mga bagay na masasama, kamuhian mo yan. Magalit ka dyan. Para pag nagalit ka, namuhi ka dyan, ayaw mo nang balikan yan, ayaw mo gawin yan. Nakuha niyo po ba? Ngayon, masasabi natin na hindi talaga tinanggap ng tao na to ang ating Panginoong Yesus kapag wala yung banal na Espiritu sa kanya. Marahil tinanggap niya lang sa labi. Kaya sinasabi niya lagi, Christian ako, Christian ako, Christian ako, born again ako, born again ako. Okay? Sinasabi niya lang. Pero ang layo ng sinasabi ng bibig sa laman ng kanyang puso or sa ginagawa niya. Naku niyo po ba? Ang daling sabihin, busog ako. Diba? Lalo pag pinapakain tayo sa bahay, ay, hindi, busog ako. Pero sinasabi ng tiyan mo, masarap yan. Libre yan. Pag-uwi mo sa bahay, may bayad na yan. Sayang. Diba? Ang layo eh. Pipilitin ka ngayon nung may-ari ng bahay. Sige na, pinanda ko tayo. O sige, konti lang. Nagkukwentuhan kayo, dahil naubos mo na pala. Kuha ka pa ng, ay, kuha ko ha. Magbalik. O sige, sabi naman ng bisita, ay nung may-ari, di pa kuha ka lang nakuha.
hanggang sa magbabalot ka pa. Di ba? So, again, pwede pala yun. Tinanggap mo lang si Jesus by mouth, not by heart. Not in your heart. You invited Jesus in your mouth, but not in your heart. Or, you invited Jesus in your heart, but only part of your life. Para bang pinapasok mo si Jesus, Lord Jesus, pasok ko sa bahay. Hanggang doon lang siya sa sala. Ayaw mo papasukin sa kwarto. Kasi nandoon yung bisyo mo, nandoon yung computer mo, doon ka nag-ML, doon ka nagdodota. Ayaw papasukin doon. So si Lord Jesus ay limitado lang doon sa kung saan mo lang siya pinapasok. Diyan ka lang, Lord. So ibig sabihin, hindi talaga na-occupy ngayon ni Lord Jesus yung buhay mo, yung buong tahanan mo. Kaya si Jesus, very limited ang kanyang pagkilos. Kapag limited ang pagkilos ni Jesus, na kung kailan mo lang siya gustong kumilos, at kung saan mo lang siya gustong kikilos, so yung anointing of the Holy Spirit, ay hindi niya magawa yung kanyang gustong gawin. Ako niyo po ba? Hello? Grabe si Holy Spirit. Kasi gusto ni Holy Spirit, mas makakakilos si Holy Spirit pag occupy niya yung buo, yung kabuuan. Bakit? Because we cannot contain the Holy Spirit. We cannot contain the Holy Spirit. Naku niyo po ba? Again, sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit, hindi lang siya kontento sa gagawa ng isang bagay na napakaliit eh. Ang gusto kasi ni Holy Spirit, the moment na siya kikilos sa buhay mo, lahat aayusin niya. Hindi pwedeng, Holy Spirit, ayusin mo yung bahay ko, at ang ayusin niya lang yung nasa sala lang. Hindi. Pag sinabing ayusin, lahat dapat. Kasi kung inayos niya lang yung sa sala, ganun din yung mukha nung kwarto mo, ganun din yung sa kusina. Nandiyan pa ba tayo? So, ang gusto ni Lord, nare-require niya, nice niyang makita sa atin yung anointing. Nakuha po. Alam niyo po, kapag in-entertain mo yung ganitong uri ng paglilingkod sa Diyos, o as a servant, bilang lingkod ng Panginoon, na you always want to have that anointing power from the Lord. Meaning to say, you are guided, you are led by the Holy Spirit. Napakabigat nun. And kakaunti lamang po ang ganon na naglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi marami naglilingkod ngayon, they are used to it. Sanay na sila. Nakaya mo ba? Sanay na sila. Mga pastor na kayang gumawa ng message na 1 minuto lang yung pagitan or sabihin natin 1 oras lang. Ngayon sila may i-assign, gagawa siya ng message ngayon. Hello? There's nothing wrong naman talaga kung nandoon yung Holy Spirit. Pero mararamdaman mo eh. Kahit sa pag-awit, sa pagtugtog, hindi mo mararamdaman. Alam natin kung yung tumatayo dito, yung nagpapawid dito, anointed. O yung tumutugtog, anointed. Kasi marami pasikat. Mga pastor, pasikat. No? Mga tumutugtog, musicians, pasikat. Gaganon yung buhok. Diba? Marami eh. Marami mga nagpipreach, talagang yung pati posture nila, inaayos nila. Meron kaming inatinan ng aking asawa, yung song leader nila, nung first set, first praise and worship, no? Ay pagkababa niya, nung after preaching, pumanik siya, iba na naman yung damit niya. Grabe po yung napuntahan namin na yon. Na-invite kami doon. Nagpapalit ng parang unyango. Nagpapalit ng damit. No, yung song leader nila. At pag sumayaw talagang sabi niya. Ngayon pala, nung along the way, interview namin, umaawit sa bar. So, meron silang banda. So, sa palagay niyo, meron bang anointing? O they're just a performer? Entertainer lang sila. Kaya nga napakadelikado nito itong pulpito na to Kahit ako, di ako karapat-dapat dito Walang sino man. Kaya nga, nagbibilib ako sa mga talagang gustong tumatayo talaga rito na talagang nandoon yung di ko alam kung confidence yun.
Very confident sila sa sarili nila na talagang umawit, tumugtog, mag-preach. Well, if they are guided by the Holy Spirit, what's wrong? Wala namang problema. But you can preach without the anointing. You can sing without the anointing. You can play music without the anointing. It's all talent and skills and understanding, no? Knowledge, head knowledge, yun lang. Pero hindi tatatak sa tao. Hindi makakaramdam ang tao. Because the purpose of the Holy Spirit ay para ma-transfer yung nararamdaman nitong, o kung ano yung meron, yung ma-transfer kung ano yung kalalagayan ng puso ng tao na narito, yung maawit, yung nagpe-preach, ma-transfer sa inyo, sa bawat nakikinig, sa mga tumatanggap. Yung nade-discern, yung natatransfer, yung kagaanan. Kung nagpipreach dito, yung umaawi dito, yung nakatayo dito, alam niya sa sarili niya, pinaghandaan niya yan. He prayed to God, pinagpray niya yung lineup niya, pinagpray niya yung message niya, no? Hiningi niya yung guidance ni Lord. Lagi ko po sinasabi sa Panginoon, Lord, kapag merong mga salita na nanggaling sa akin lang, sarili kong pagkaunawa, ibagsak mo ko, sumpain mo ko kasama ng buong family ko. I always say that. Sinasabi ko lahat yan, palagi. Bakit? Para ito yung maging parameter ko or basihan ko na hindi ko ma-touch yung sarili ko or maengganyo ko kayo ng mga malalalim na salita. Hindi po ganun ang purpose natin. Ang purpose natin, kahit walang malalalim na salita, hindi masyadong ma-English, no? Walang Hebrew word, Greek word, basta't nauunawaan nyo. Ito naman ang gusto ng Panginoon yung maunawaan ng mga nakikinig kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Maramdaman ng bawat anak ng Diyos kung ano yung nais iparamdam ng Panginoon, yung damdamin ng Diyos sa oras na ito para sa inyo. Nakuha niyo po ba yun? Yung anointing. Kaya ako binababalaan ko, yung mga tumatayo, yung mga tatayo, lalo na sa mga song leader natin. Lalo na yung mga song leader na ang gagaling po niyan. Magpapadala ng mga lineup yan, Friday or Saturday. Ganun po sila. Ganun sila kagagaling. And I don't know kung pinagpe-pray talaga nila. O pinagpe-pray lang nila ng bandang Thursday because busy masyado. No? Hindi ko alam. Sila yung nakakaalam niyan. But see to it na yung anointing of the Holy Spirit naroroon. Hindi tayo narito para magmayabang lang o magpasikat o maitaas. Maibagsak kung sino man yung dapat ibagsak sa lugar nito. Amen? Anong sabi ng 12:14 ng Hebrews? Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal. Sabi ganoon. Kailangan doon yung anointing of the Holy Spirit. Magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung di kayo mamumuhay ng ganito. Yun ang nais ng Panginoon. Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ay ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kabahagi talaga ang banal na Espiritu. Kabahagi ang banal na Espiritu. Naunawaan niyo po ba ako? Kabahagi ang banal na Espiritu. Amen? So napakalaga nung guidance ng Holy Spirit. Yung paglakad mo lang papunta sa church, dapat guided ka ng Holy Spirit. Naku niyo po ba? Kami, kapag alis kami, Lord, guide us with your Holy Spirit. Samahan mo kami sa loob ng sasakyan. Kasi along the way, marami tayong may encounter Iinit yung ulo mo. Kung wala si Holy Spirit, walang kakalabit sa'yo. So, Kristiyano ka. Di ba? Mainitin yung mga ulo natin. Tama po ba? Lahat tayo. Pero pag naroon si Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, the Holy Spirit will remind us. Amen? Nandiyan ka pa ba? Katabi mo ba si Holy Spirit o kasama mo si Holy Spirit? Amen ba yun? So, kapag nandiyan si Holy Spirit, nasa si Holy Spirit, hindi ka antokin. Baka inantok ka. Amen. So, napakaganda po na sinasabi ng Panginoon. And these three, no, na nais ng Panginoon makita sa atin. Una, ano yung una? Yung involvement of the heart. As a worker and the work, dapat nandoon. Yung ating puso. Nandoon yung involvement ng ating puso. Pangalawa,
yung serving with humility or serve with humility. At yung pangatlo, yung anointing of the Holy Spirit. Tingnan niyo po for the last, gusto ko lang i-impart sa inyo to. Yung Bible, eto, simpleng Bible, tama po ba? Bible, okay? Yung Bible na to was written how many hundreds of or thousands of years na naisulat. Yung iba, 2,000 years na isulat, no? Yung iba, 4,000 years na isulat. So, matagal na naisulat yung iba. Okay? Pero makikita natin, yung mga sumulat nito, mga around 40 people, composed of men and women, ang sumulat nito. Okay po ba? We have 66 books. Tama. Nung sinulat po nila ito, hindi sila nabuhay ng same era, ng mga panahon. May nabuhay ng 4,000 years ago. Just sila Moses, makikita natin, sa panahon ni Jesus, 2,000 years ago. So, iba't ibang panahon na nabuhay at makita natin yung iba sumulat nito, ay wala na si Jesus nung siya'y naisulat. Lalo na sa part ni Paul, no? So, wala na sila. Wala na sila nung naisulat yung salita ni Lord. Pero, because they were guided, they were inspired by the Holy Spirit. Okay? They are inspired. Nandun yung anointing of the Holy Spirit. Habang sinusulat ni Apostol Pablo, habang sinusulat ni Mark, ni Matthew, ni John, ni Luke, habang sinusulat nila, even si Daniel, yung kamay po nila ay hawak-hawak ni Lord. Para ba nung mga anak natin, tinuturuan natin sila magsulat ng A, hawak mo yung kamay niya. Tama? Sino dito yung nagturo sa anak niya nung yung unang sumusulat yung anak niya? Di ba ginagabayan natin? Kaya nagagawa nila ng mahusay. Tama po ba? So same. Ang banal na spirito, habang sinusulat ang Bible, ina-anoint niya yung sumusulat. Ginagabayan niya. Ito yung isulat mo. So hindi nila sinulat yon sa sarili nila. They were inspired by the Holy Spirit. So anointed sila ng Holy Spirit. Naunawaan? Kaya nga, yung mga workers noon, yung mga servant noon, yung mga writers noon, yung mga disciples noon, they were guided by the Holy Spirit. Kaya yung work nila, yung finished work nila, until now, may kapangyarihan time to time na binabasa natin. Nakanyo mo ba? Ganun ang katindi po. Ganun. Ito yung gusto ng Diyos. Para nang sa ganun, halimbawa, pag ako namatay mamaya, bukas, sa susunod na linggo, mauunawaan nyo, ay, preach ni pastor yan. Hindi nyo ba napapansin sometimes? Sabi mo nga, pastor, sabi nga sa Bible, sabi nga ni kapatid na gato, narinig ko sa isang pastor na napalit ko. Hindi nyo ba nakita tumatatak? Nakanyo mo ba? Nagwo-work, nagkakaroon ng changes in your life. Tama? Kapag nagkakaroon ng changes, it means nandoon talaga yung anointing of the Holy Spirit. Pero yung narinig mo ngayon, mamaya wala yung anointing dun sa preacher. Ang narinig lang nila, na-enjoy lang nila yung joke, but not the message of the Lord. Amen? Tayo po tayong lahat.